Ang unang aklat, Genesis. Ang Biblia ay isang malaking libro na puno ng mga nakakatuwang kwento. Ito ay isang koleksyon ng mga aklat na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa ating buhay. Parang isang library na may maraming iba't ibang bahagi, bawat isa ay may sariling kwento at aral. Ang unang bahagi ay tinatawag na Genesis. Ito ang simula ng lahat ng bagay. Ang Genesis ay nangangahulugang simula. Dito natin makikita kung paano nagsimula ang mundo at ang buhay. Sa Genesis, matututunan natin kung paano nagsimula ang lahat. Mula sa paglikha ng mundo hanggang sa paglitaw ng unang tao. Sinasabi nito sa atin kung paano nilikha ng Diyos ang buong mundo. Ang bawat detalye ay may kahulugan. Mahalagang malaman ng lahat ang kwento ng paglikha. Ito ay nagbibigay ng konteksto sa ating pag-iral. Pinapaalala nito sa atin na ginawa ng Diyos ang lahat at ang lahat ay may layunin. Ang bawat nilalang ay may papel sa mundo. Itinuturo din sa atin ng Genesis ang tungkol sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Buksan natin ang aklat ng Genesis at tuklasin ang kamamanghang kwento ng paglikha. Sama-sama nating alamin ang mga aral na hatid nito. Magkaroon ng liwanag ang 7 araw. Sinasabi sa atin ng Genesis na nilikha ng Diyos ang lahat sa loob ng 7 araw. Sa simula, wala pang anyo ang mundo at balot ito ng kadiliman. Sa unang araw, nilikha ng Diyos ang liwanag at inihiwalay ito sa kadiliman. Ang liwanag ay nagbigay ng bagong simula sa lahat ng bagay. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi ang kadiliman. Ang araw at gabi ay nagsimula ng pag-ikot ng panahon. Sa ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang kalangitan. Ang kalangitan ay nagbigay ng hangganan sa pagitan ng tubig sa itaas at sa ibaba. Pinaghiwalay niya ang tubig sa itaas at ang tubig sa ibaba. Ang tubig sa itaas ay naging mga ulap at ang tubig sa ibaba ay naging mga karagatan. Sa ikatlong araw, nilikha ng Diyos ang lupa at ang mga dagat. Ang lupa ay nagbigay ng lugar para sa mga halaman at puno. Pagkatapos ay inutusan niya ang lupa na maglabas ng mga halaman, puno at lahat ng uri ng halaman. Ang mga halaman ay nagbigay ng buhay at kulay sa mundo. Ang mga halamang ito ay may mga buto upang sila ay patuloy na lumago at kumalat. Ang mga buto ay nagbigay ng pag-asa para sa patuloy na paglaganap ng buhay. Kaayusan mula sa kaguluhan ang kahulugan ng bawat araw. Ang bawat araw ng paglikha ay nagpapakita ng plano at kaayusan ng Diyos. Hindi niya nilikha ang lahat ng sabay-sabay. Sa halip, maingat niyang nilikha ang bawat bahagi, isa-isa. Sa ika-4 na araw, nilikha ng Diyos ang araw, buwan, at mga bituin. Inilagay niya ang mga ito sa kalangitan upang magbigay liwanag sa mundo at upang markahan ang mga araw, panahon, at taon. Sa ika-5 araw, nakita ng Diyos ang paglikha ng mga nilalang sa dagat at ang mga ibon sa himpapawid. Binaspasan niya sila, sinasabi sa kanila na magpakarami at punuin ang tubig at kalangitan. Ang Genesis at tayo, isang kwento na mananatili. Ito ay isang kwento na nagmula pa sa simula ng panahon. Isang kwento na patuloy na nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa ating buhay. Ang ika-6 na araw ay isang napaka-espesyal na araw. Sa araw na ito, ang mundo ay napuno ng buhay at kagandahan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng hayop sa lupa, kabilang ang mga nakikita natin ngayon. Mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa pinakamalaking hayop, lahat ay may lugar sa mundo. Ngunit ang pinakamahalaga, nilikha niya ang mga tao ayon sa kanyang sariling wangis. Ang tao ay may natatanging kakayahan na mag-isip, magmahal at mag-alaga. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng isang espesyal na trabaho, ang pangalagaan ng mundo at ang lahat ng nilalang dito. Ang responsibilidad na ito ay isang malaking karangalan at tungkulin. Sa wakas, sa ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos. Ang araw na ito ay isang simbolo ng kapahingahan at kasiyahan sa nagawa. Tiningnan niya ang lahat ng kanyang ginawa at nakita niyang napakabuti nito. Ang bawat bahagi ng paglikha ay perpekto at maganda. Ang kwento ng paglikha ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay konektado sa Diyos, sa isa't isa, at sa mundo sa ating paligid. Ang koneksyon na ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay. Kahit ngayon, libu-libong taon na ang lumipas, ang kwento ng Genesis ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at humanga sa mga tao sa buong mundo. Ang mga aral nito ay nananatiling mahalaga at makabuluhan sa ating pang-araw-araw na buhay.